Not so familiar with that, Your Honor. How come you're not familiar with that? May I refresh your memory? Gago inyo, mga tanga! Thank you, Your Honor. We were talking about, this issue of restitution and blah, blah, blah. Hanggang dumating yung isang point where one of us made a suggestion. Pangalanan mo na, si Tulfo yan, Sometimes we have to bend the law. He asked the former Secretary of Justice for affirmation. Am I correct, Mr. Secretary? And the Secretary said, yes, sir. Manifest that. Hindi ko alam kung nakikinig ho tayong lahat. Yung Sometimes sigaw ng taong bayan na libo-libo sa People Power Monument sa Luneta. Hindi lang po pagnanakaw, they were also shouting, ibalik yung pera nila. Tuto po sa mga kontraktor, mga opisyal, isole ninyo ang pera ng taong bayan. Hindi po batas ang pinag-uusapan. Hindi. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes Naku, wala tayong pakialam sa batas na yan. Gago inyo, mga tanga! you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chair. You agree with the affirmation of the Secretary of Justice? I do not agree. Thank you. I do not agree because basically... Yun! Yan ang dapat. Tama. Manindigan sa tama. Kontrahin ang kakontra-kontra. Good answer. In implementing the law, there are positions you can take. But bending the law is not one of them, Your Honor. Buti na lang din yan ang sinagot. Kasi sa ibang mga interview, sinasabi, Tumawa din yung mga assistant. Buti na lang yan nung sinagot. bending the law is okay. Basta wag lang breaking the law. How can you accept that kind of statement? Bending is breaking na rin. Gaya yung ginawa sa anak niya. Diba? Bined niya yun. So bined niya, binrake niya yun. Hindi nga lang halata kasi kung todo kinuha daw sa legal process. Pero binend nila. Niluto nila yun. You cannot bend the law. No one is above the law, sabi pa nga natin. And the overarching principle in the promulgation of our Constitution is upholding the rule of law. No one should bend the law. Not even in imagination. Mahirap po yun eh. Kasi kung sinabi mong you agree, ang dami po kasi nagte-text sa akin, Yusek Andres. Ganyan pa lang ginagawa sa mga taxes na binabayad namin. Mga buwis namin eh. Hirap na hirap kami, mga halos dugo, pawis. Minsan may kahalo pang sipon eh. Makapagbayad lang kami ng tamang buwis sa ating pamahalaan bilang mga patriotic na citizens. Pwede mo ba, sir? Sabi nila sa akin. Ilaban mo naman kami, yung 2026, wag na muna kami magbayad ng tax. Oh, yun. Bending the law yun, ha? Bending the law. Because somebody said, sometimes we can bend the law to please Wag them. tayo magbayad ng buwis. I may be able to please them, Secretary. Kasi yun ang text nila. Can I say yes to them? Can I? Ayusin mo yung sagot mo, ha? Sabi ni Erwin Tulfo, mas mataas daw yung tao kaya walang pakialam sa batas. Thank you. Ito pong Secretary, yung pagkaka-transport nung dating Pangulo ng Republika Ayan. sa The Hague. Ang pagkakaalam ko po kasi, maraming pronouncement ang ating Pangulo. Yung iba na-memorize ko pa nga po eh. We will not assist the ICC in any way, in any form. From now on, I ask my
secretaries to do the same. I mean, something like that. Sinabi niya yan. Pero nangyari, Baliktad. kabaligtaran, Secretary, di ba? Tingnan natin yung mga kanyang mga pinagsasabi. Basta tapos na lahat ng ating pag-uusap sa ICC at kagaya ng sinasabi namin mula sa simula, we will not cooperate with them in any way, shape, or form. So we continue to defend the sovereignty of the Philippines and continue to question the jurisdiction of the ICC and their investigations here in the Philippines. I don't approve or deny it. But Ayan pa. they haven't done anything illegal. Once they do, of course, we will do something about it. But we are an open country. We're not a closed country. So sure, yeah. No, the Philippines has no intention of rejoining the ICC. The meeting that we had with the Solgen, the Secretary of the Department of Justice, kasama na rin dyan si Senator Enrile, who has become my legal advisor. Amongst other, hirap na hirap ka? Mag-explain? Si Attorney Harry Roque, because he is involved and recognized by the ICC. Ang meeting namin ay dahil sinasabi ngayon na itutuloy ang investigasyon. Sinasabi naman namin may investigasyon naman dito. At patuloy rin naman ang investigasyon. Bakit magkakaroon ng ganon? So anyway, para alam natin ang gagawin natin. Wala. Hindi niya alam paano. Gather your thoughts, man. Ito pa. Sa survey Sabi, hindi daw mag-join, pero ito. po na isinagawa ng October Ngayon, pwede na. Research, lumabas na mas nakararaming Pilipino ang pabor na bumalik ang Pilipinas sa ICC. Is this something that will further the President's openness to rejoining the ICC, or will it create a sense of urgency for the country to rejoin the ICC? Sa ngayon po ay hindi pa po natin napag-uusapan yan, hindi pa po nababanggit ng Pangulo. Pero yung ganito mga sentimiento po ng ating mga kababayan ay dinidinig naman po ng ating Pangulo. So tignan na lang po natin. Sa ngayon, tignan nyo, kahit nga si Rimulya Ang landas tayo na pag-iisip tungkol sa sovereignty ng Pilipinas, na hindi tayo pwedeng magpasakop sa mga taong nais pakialaman ang sistema ng hustisya na gumagana naman sa ating bansa. Kaya ang pakikialam sa ating bansa ng mga banyagang ito ay para bang senyalis din na gusto nilang bumalik sa panahon ng colonialism, no? Nagawin tayong kolonya na hindi tayo papayag. Di ba? Magaling kayong kupal kayo. The former Secretary of Justice explained that, those pronouncements are not cast in stone. Ito na naman ito yung parang ephemeral lang nangyayari. Parang the government officials' decision, sabi niya, sometimes can be changed at times. According to interest. Yan. What do you think? Kasi ngayon, political interest, may vested interest sila. So, yan, nakita natin kung paano umiba ang decision ng gobyernong ito at talagang tatanggalin ang mga Duterte by 2028. Nakita ninyo ngayon, sinusunod nila si Bongo at saka kakasuhan din si Duterte na alam naman natin na nandun siya sa dahig. Itong the likes of Trillanes, De Lima, the likes of itong mga makabayan black na ito, nandyan sila to support Marcos. Kasi nga, yun yung vested interest nila. Ang nasa likod nito ay yung West.
So talagang ayaw na ayaw nilang makabalik. Nakita ninyo nga, even ICI may bumisita na taga US. Ha? Saan ka nakakita sarili nating investigation pero may bumisita para saan? Hindi man dinisclose. Walang transparency kung bakit sila bumisita or bakit bumisita yan. So ibig sabihin lahat ng ito kasama natin ito sa grand plan nila para wala ng Duterte. Ito, susunod din to si Marcoleta. Yan, susunod lahat ng mga kokontra dito. Susunod yan para pagdating, by then, wala na, burado na lahat ang kalaban. At isusunod din nila si Marcos Jr.